nakikita niyo na po ang, pardon the French, babuyan na nangyayari dito sa flood control scandal o yung tinatawag nating floodgate. Sabi ng Pangulo, gusto niyang malaman ang katotohanan. Ngunit either ayaw ng mga kaalyado niya sa politika o nambobola lamang siya. Sapagkat nakita niyo naman po, natuwa ang marami noong ang naging puno ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Dante Marcoleta. Sapagkat alam nila, no nonsense si Dante Marcoleta. He has no hidden agenda. At pinakita naman niya in the few hearings that he presided over that he was really after the truth. Anong nangyari? As soon as fingers were pointed at the Speaker of the House, ano nangyari? Nagkagulo na. Nagkaroon na ng reorganization sa Senado. Tinanggal si Chis Escudero after black propaganda na in-involve siya sa mga projects di umano. Anong nangyayari dito? Ang daming involved na mga members ng House of Representatives, sila rin ang nag-iimbestiga sa sarili nila. Sila rin ang nag-threaten na idemanda ang whistleblower na mag-asawang Diskaya na unang-una nang naging subject ng black propaganda para ma-divert yung attention sa totoong mga salarin who are the leadership of the House and officials of the DPWH. Alam naman po natin yan eh. Huwag na po tayong magbulahan. SMNI. There is only a bill revoking the franchise. Hindi pa po ito batas. However, the NTC indefinitely suspended the power or the privilege of SMNI to broadcast, which is unconstitutional. It makes the NTC more powerful than Congress, but that is another matter. What I'm pointing at is, kapag dumating na sa speaker ang kahit ano, guguluhin ka na. Hindi po yan ang accountability. From the same people who keep on harking about accountability and transparency, this is what we get, a cover-up. And there is no way around it. Hindi po natin pwedeng banggain ang Senado. Ngayong reorganize na sila at iba na po ang magiging takbo ng investigasyon. Hindi natin pwedeng banggain ang House. Hawak po nila yan. Ano lamang po magagawa ng taong bayan. We should take it upon ourselves, the True People's Initiative, and organize groups, not only to discuss this, not only to try to see where the blame lies, but to take action, to express our disgust. Ipakita po natin ang ating galit kasi nagtataka po ako eh. Bilyon-bilyon ito sa Indonesia. 150,000 pesos lang more or less ang pinag-uusapan, nagkagulo na. $3,000. Yung mga mambabatas, nagbigay ng housing allowance. Ganun ang reaksyon. Hindi ko po sinasabing manggulo tayo, manunog tayo, mambato tayo. Ha? So, mga kasama, kapag nakita nyo si speaker sa mall o naglalakad sa kali, huwag nyo pong babatuhin, huwag nyo duduraan, huwag nyo hahagisan ng bote ng mineral water, huwag nyo mumurahin, huwag po. Huwag. Hindi po tama yon. Ipakita lang natin ang galit natin sa pamamagitan ng we talk about this, we'll evaluate the information nang hindi filtered through the eyes of those who are complicit at ipakita natin sa kalye. Hindi po masamang manawagan na tayo ay pumunta sa lansangan sapagkat yan po ay isang karapatan na ginagarantiya ng ating saligang batas. The right of the people to peaceably assemble to petition the government for redress of grievances. So, yan po. Wala po mangyayari sa social media. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan.
The day of the keyboard warrior is over. Wala po. Ang social media hindi magmamarcha. Yung post ninyo ay hindi magdadala ng placard. Yung mga tweet ninyo ay hindi sisigaw para sa hustisya. Wala pong mangyayari sa social media. We have to be out there on the streets to show our anger, to show our disgust within the bounds of the law para makinig po sila. Kasi ang nangyayari po, they are getting away with it. Nakikita nila, yung mga Pilipino naman, parang kalabaw yan eh. Masayosyo yan, maingay lang yan ngayon. Magpo-post lang yan sa social media, sa mga group chat. Pagkatapos, tapos na. Wala namang gagawin yan. Will we prove them right? Or will we show that we are disgusted by this? This is the mother of all scandals. Etong pinakamalaking public fund scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. And what are we doing? Nothing. Nagtatype tayo sa mga smartphones, sa mga laptops natin. Ayaw natin umalis sa mga aircon na mga gusali natin para ipakita ang ating galit. Wala pong mangyayari. We might as well forget the future of this country kung hindi tayo kikilos. Never mind. Let's write it off. We will go the way of Bangladesh na isang step na lang Bangladesh na tayo sa mga rankings. So either we act now, the time to act is now, or never act at all and just let our country sink into the quagmire. Yun po ang choice natin. Wala na po tayong ibang choice ngayon. It is now or never. Dr. Pasio, with the revamp in the Senate, what will happen to the new DPWA secretary? Matatanggal din kaya? Kasi he's supposed to clean the agency. What will happen to him? Actually, Manong Ron, I don't know, but alam nyo, ang hinihintay natin dyan na sinasabi kasi nila, they are touting that the President ang nagpasimuno, ang gustong makita dyan. Bago sinasabi, I think yesterday, nabasa ko na sabi ni Executive Secretary Bersamin, it's ready for signature, yung Truth Commission. Nasaan na? August 18 pa kami nanawagan yan. Actually, we were there doon sa New Kamuning. Kami nanawagan yan, Truth Commission to be headed by Mayor Magalong. Ngayon, ano na ba ngayon? September 9. Wala pa rin. Wala pa tayong magawa. Yung presidente, nagbayagin eh. Mabagal. Nasaan na yung Truth Commission? Bakit? Yun ba totoo na nag-aawa yung executive at legislature? Nagtuturuan sila, di ba? Nagalit si Bersamin. Sabi niya, huwag niyong ipasa sa amin yung blame sa corruption yan. Kahit inyo yan. Ba't ayaw pang ilabas yung Truth Commission para magkaalaman na? Ang nangyayari kasi yan, ang ginagawa nila, inaaliw nila tayo. Bread and circuses ito eh. Ito yung circus, yung Infracom. Tingnan natin let's give Ting Lacson the benefit of the doubt. Maayos naman sa pagkaalam ko si Ting Lacson as being the one na hindi kumukuha ng pork barrel ever. I've had my differences with Pink, but I have to give him credit for that. At tingnan natin, at yan ay alam ko ay malapit yan kay Mayor Magalong. So they share the same principle when it comes to good governance. Tingnan po natin, let's wait and see. Sana maging ganun din kasigasig si Senator Lacson in heading the Blue Ribbon Committee. At sana po yung Truth Commission will be headed by men and women of integrity and probity and most importantly, impartiality. Walang partisan, political affiliation, walang hidden agenda. Thank you. Thank you. Okay, before I call him, question lang. Contractor, no? Question. Ang senators ba walang involvement sa ganyan? Congress lang? Or senator? Hindi? Wala? Yes, of course. Okay, please. Yes. Alan Gatos po from GMA, TC1B. At tanong ko lang, so ano po ang mensahe talaga na gusto ninyo na ipahatid sa taong bayan ngayon? Yung grupo nyo ho ba ay mag-i-initiate ng mga aktibidad, protest? Kailan ho ito magsisimula? Anong makikita ng taong bayan para makumbinsin nyo na sumama sila dito sa panawagan nyo na resolbahin na itong matinding corruption?
At sa second question ko po, pag-iisayin ko na rin, pinangalanan ngayon sa Kamara si Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na involved sa flood control project. Ang mismo nagpangalan itong si Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ngayon ho, mukhang sa Senado, pinangalanan yung mga congressman, sa Kamara, pinangalanan naman 2 senador. Ano po ang reaksyon ninyo dito sa pangyayari na to? Ano ho ba to? Sabog na ng Congress at saka ng Senado? Unang-una, ang tanong what is our step? Why are we here? Alam mo, sa totoo lang po, ay hindi po united. Maraming ang puso nila at diwa ay lalabanan yung korupsyon, lalabanan yung pang-aapi sa mga Duterte. Pero kung sa ano pa yan, isang konsyerto, mukhang walang conductor. Ang daming vloggers, iba-iba ang sinasabi, pero isa lang yung direksyon against the government. Ang daming mga taong bayan, isa lang yung direksyon sa puso nila, pero hindi nagkakaisa. So, I call upon each and everyone na let us try to avoid conflicts and be as one. And we will have one direction. Alam mo, sa totoo lang po, akala ko nung unang napakalaki na rally sa Maisog sa Davao City na nandoon pa ang ating Pangulo. Akala ko, yun na yun ang hahatak sa atin. I was very much elated na ang Pangulo natin dati, si Duterte, siya ang namuno doon. Pero something happened along the way. There were traitors along the way. Kaya wala pong nangyari. Pero ito, this is a new beginning. How do we call this now? People's Congress. I hope tayo nandito, hihikayatin natin ang bawat nook and corner, bawat vlogger, bawat taong bayan magkaisa. Remember, during the time of the dictatorship, ng panahon ni Marcos Sr., ang tagal po natin, it has been a very long gestation until we had people power. Ganun na ganun ang like father, like son. We are now in the same, except that there is no declaration of martial law. Pero there is silent martial law that's going on. Nung rally lang natin nung Maisog, hindi tayo pinaparally. Every time, mayroong mayor, mayroong na guguluhin tayo. Ngayon, let us be united. Kung ang taong bayan noong panahon ni Cory Aquino, pinatay si Ninoy, nagkaroon ng eleksyon, dinaya si Cory. Parehong-pareho ang ating views ngayon. So, if we were able to do that in the past, there is no reason why we should not be able to do it now. So, yun lang po panawagan ko sa bawat isang Pilipino. Magkaisa po tayo. Alisin natin yung diferensya sa bawat isa, difference of opinion. There is only one goal, to fight against incompetence, against stupidity of this government, and most of all, even if they are stupid, it does not prevent them to make so much money for themselves. Yun lang po ang masasabi ko. Okay, thank you. We have, recap po na si Ferdy. The last say. At any rate, eto po, in the meantime, this will be what we are going to do in response to Alan's question. What next? We want the people to take to the streets, not to topple the government, yet, but to demand 3 things muna. 3 things. Number 1, that the House of Representatives cleanse itself by electing a new speaker. Dahil tainted na po ang leadership ng ating speaker. Cleanse itself and redeem its credibility before the eyes of the people.
Number 2, let us appeal to the new Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Ping Lacson, to continue the work of Senator Marcoleta. Let the hammer fall where it may. Number 3, yung Truth Commission ni Pangulong Marcos, lagdaan na niya, sabi, ready na daw eh. Para malaman natin yung sincerity ng Pangulo kung ito talaga ay independent, no nonsense, and aim towards attaining the truth. Yun muna po ang tatlong i-demand namin, and we will demand that by a show of force on the streets. On the streets, para makita nila, the people are fed up. So that is my answer to your question, Alan. Thank you. Kailan makikita na nasa kalsada yung Asap, meron na po kaming schedule sa Cebu City, care of Mayor Rama, na kamukha ni Sharon Hines. Ilan si Sharon Hines? Diba? Oh. Sa 26 ng September. Dito, si Jimmy Bondo ka nag-organize eh. So you ask him. Pag-uusapan pa. So, non-partisan to, kung meron mang PDP rito, wala pa namang eleksyon pinag-uusapan dito. We just want to let the PDP be one of the conduits, hindi lang kami, of the voices of the people with respect to what is happening. Co-convenor. But everyone is welcome. Kaya nga sabi ni Mayor Rama, iba-iba sinasabi namin dito. Hindi po kami nag-usap kung anong messaging namin. Ito po talaga ang message namin individually. Pero nagkakaisa kami sa isang bagay. The people should let their voices heard. Enough na! Ang dami na po eh. Kami po mismo noon nagdemanda yung Dingbaksya. Ano nangyari sa Dingbaksya? Walay. Yung architect nandun na naman sa house, si Darin. O, di ba? 4.5 billion scam din yan. Pero walang binatbat yun dito. Kasi yung problema ng mga Pilipino, ang iksi ng memory, nakakalimutan lahat. This time, let us not forget, let us not forgive, let us act. Amen. Okay. Attorney. Greco. Attorney, sorry, dito po ako. Meron nung Val Gonzales po, DZRH. Mayroon pong Black Friday protest na iginasa, yung iba't ibang grupo. This coming Friday. Sasama ho ba kayo doon? Kami po yung nanawagan tayo yung Friday. Kami po ang nanawagan ng Black Friday protest. It was a kick-off protest. Yes, matutuloy po kami this Friday, September 12. Alas 5 ng hapon, magkakaroon po ng kalampagan ng taong bayan. Everybody is welcome to come. Diyan po along EDSA Ortigas. Pero dahil na-announce na ngayon, malamang po ay 3 batalyon ng pulis ang nandun ngayon. Alas 5 ng hapon, Black Friday protest. Every Friday po ito. Pangatlo na po itong pagtitipon namin at ito po ay voluntary. Ang requirement, dala ng tubig, payong kaputi at skyflakes, okay na po. Okay.